Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, alamin po natin kung tama po ba ang pagkakabuo ng ganitong klaseng English sentence. Kung saan ay yung noun na naman ay sinundan po agad natin ng pronoun na she. Okay, tama po ba yan? So, alamin po natin. So, punta po tayo dito sa next slide. Bali po, itong the man she invited is her cousin. Ang kompletong istruktura po niyan ay ito. The man that she invited is her cousin. Okay? Kung mapapansin nyo, tinanggal po natin itong that dito sa ating halimbawa. At pwede po iyon. Okay? Kasi po itong that ay ginamit natin bilang object. Kapag yung that po ay ginamit natin bilang object sa that clause, maaari po natin tanggalin yung salitang that. Okay po? At ito pong that clause natin ay ginagamit na tagadagdag ideya sa ating subject. Kung mapapansin nyo, ang pinag-uusapan po natin dito sa ating English sentence ay itong the man o ang lalaki. At ginamit po natin itong na inimbitahan niya o sa English ay that she invited bilang tagadagdag ideya patungkol sa ating pinag-uusapan na ang lalaki. Okay po? Bali po, ang that clause po ay binubuo ng salitang that, na sa Tagalog ay na, at ng clause. Yung clause po na sinasabi ko ay binubuo naman ng subject at verb. Kung mapapansin nyo dito, sa ating that clause, yung she po, yan po yung ating subject. Okay? Sa Tagalog ay niya. Tapos yung verb po natin o yung action na ginawa ng ating subject na she o niya ay ito namang invited. Sa Tagalog ay inimbitahan. So, yan po yung bumubuo sa clause. Okay, itong she invited. Na yung clause po ay isinama natin sa that, kaya tinawag na that clause. Na ginamit nga po na tagadagdag ideya sa ating pinag-uusapan na ang lalaki o the man. Okay po? Okay, ang malaking tanong po kasi dito, paano itong that na ginamit bilang object? Kaya nagkaroon po tayo ng karapatan na tanggalin po siya. Kaya naging ganito, the man, she. Hindi naging the man that she. Di ba po ba? Kapag po yung that po o na, ang itinuturo niya ay tao o bagay na apektado sa aksyon na ginawa ng iba, senyalis na po yun na yung that po natin ay ginamit po nating object. Kung mapapansin nyo dito sa ating that clause na that she invited, ang subject po natin dito ay itong she. Tapos may ginawang aksyon, di ba? Meron po siyang inimbitahan. At kung mapapansin nyo, yung that po natin dito o yung na, itinuturo po itong lalaki. Na itong lalaki, yan yung inimbitahan. At dahil siya yung inimbitahan, siya yung apektado sa aksyon na ginawa ng iba. So, yan na pong senyales na ginamit natin yung that na bilang object. Okay po? Kaya, nagkaroon po tayo ng pagkakataon na tanggalin siya dito sa ating halimbawa na English sentence. Okay po? Okay, meron pa po akong isang technique na pwedeng ituro sa inyo para makasigurado po kayo na itong that ay ginamit bilang object. Okay? Bali po, itong that clause natin ay ginamit bilang dependent clause. Ibig sabihin, nangangailangan pa siya ng isang clause para lubos po siyang maintindihan. At yung sinasabi kong isa pang clause ay ito, the man is her cousin. So, itong the man is her cousin, ang tawag po dyan ay independent clause. Kasi, maski tanggalin natin itong that clause, lubos po natin naintindihan yung gusto niyang ibigay na ideya. Okay, samantala pag that clause lang po ang ginamit natin, that she invited, na inimbitahan niya, yan lang ang natira, hindi po natin lubos siyang maintindihan. Kaya tinawag na dependent clause. So, dapat gawin po muna natin itong dependent clause na independent para malaman natin na kung ito bang that
ay ginamit na object. Okay? So pag ginawa ko pong independent clause, itong that clause natin, ito po ang resulta. She invited the man. Yung that po natin ay ilalagay po natin sa hulihan. Tapos yung that po natin ay papalitan natin noong itinuturo niya. Kung sino man yon. Okay, kaya naging ganito. Yung that, inilagay natin sa hulihan. Tapos yung that, pinalitan natin kung sino yung tinuturo niya. At ang itinuturo niya ay itong ang lalaki o the man. Kaya nagkaganyan. Okay? Pag ganyan ang ginawa nyong technique, nakabuo na po tayo ng independent clause kung saan ay lubos na po natin naiintindihan siya. Okay? Hindi katulad kanina na hindi po natin lubos na maintindihan siya kung walang kasamang iba pang clause. Okay? So, she invited the man. Inimbitahan niya ang lalaki. Kung mapapansin nyo, itong dependent clause natin ay naging independent na. Kasi lubos na nating naintindihan. Okay? Ngayon na lubos na po natin naintindihan, mapapansin nyo na yung lalaki po, siya talaga yung apektado ng aksyon sa salitang inimbitahan. Siya yung apektado talaga. Na ang gumawa po nung pag-imbita ay itong niya. At dahil siya yung apektado, yan po yung ating object. At kaya nalaman ko pong object, gawa po nitong ating pattern na subject, transitive verb plus object. Ang subject po dito ay itong she, yung transitive verb po natin ay itong invited, tapos yung object po natin ay itong the man. So talagang sigurado po tayo na itong that ay ginamit bilang object. Okay? So, yan po yung isa ko pang technique para lang makasigurado. So, sana naintindihan nyo na po na lubusang kung bakit nagkaroon po ng ganitong klaseng English sentence kung saan ay may noun, sinundan po agad ng pronoun. Okay? Gawa po kasi yan ng that clause. Okay po? Maraming salamat po.